May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan sa Main Confessions. Dear DJ Main, magandang gabi sa'yo at sa lahat ng nakikinig sa oras na ito. Hindi ko alam kung saan ako dapat magsimula dahil medyo naguguluhan pa ako. Pero sana mapakinggan nyo ang aking confession. Tungkol ito sa jowa kong walang emotional intelligence. Iba kasi ang paraan niya kapag nag-aaway kaming dalawa. Kaya naman gusto ko lang malaman kung valid ba itong nararamdaman ko. Pakiramdam ko kasi katawan ko na lang ang habol ng jowa ko. Kaya naman bago ang lahat, ako si Ayesha, 27 years old, na taga Bukawi, Bulacan. May jowa at siya si Reynan. Mas matanda lang sa akin ng 1 taon at ang trabaho niya ay magkumpuni ng sasakyan. Nakatira ako sa isang mini apartment dito lang malapit sa aking pinapasukan. Isa nga pala akong tindera ng mga damit dito rin sa may Bulacan. Si Reynan nga pala yung tipo ng lalaki na maalaga, mapag-intindi at may respeto. Pero pagdating sa kama, wild talaga. Wala naman akong problema doon dahil hinahanap din naman talaga ng kahit sinong tao ang init ng katawan para mawala ang stress at pagod. Pero real talk lang, DJ Main. Type ko talaga ang maginoo pero medyo bastos. At gustong-gusto ko talaga yung nangyayari sa amin. Kaya nga noong nagsisimula pa lang kaming dalawa na mas maging intimate, nakaka-enjoy talaga at talagang hinahanap-hanap ko rin. Pero hindi ko namamalayan na habang lumalalim pala ang samahan naming dalawa, unti-unti rin palang may magpabago sa nararamdaman ko. Kaya naman, dito ko naisimulan ang confession ko. Sa halos 3 taon namin ng boyfriend ko, healthy naman ang pagsasama namin. Pero siguro, dumating na yung puntong napagod ako at parang may kapalit na ang lahat. Napansin ko rin na kapag hindi ako makapunta sa kanya, kahit alam niya naman na pagod ako, bigla na lang nag-iiba ang tono niya. May mga salita siyang binibitawan na hindi ko akalaing manggagaling sa taong mahal ko. Mga salitang nakakababa ng loob, nakakabawas ng halaga ko bilang isang tao. Kesyo late na naman ang uwi ko. Baka iba na raw ang tinitinda ko at baka sarili ko na. Sobrang talim ng dila niya. Hindi man niya ako masugatan physically. Duguan naman ako mentally. Halos hindi nga kami magpansinan noong nangyaring iyon. Masakit kasi talaga na masabihan ka ng taong mahal mo ng ganon. Kaya nga ang paraan niya, para lang magkaayos kami, ay yayakapin niya ako dahan-dahan. Hanggang sa gumapang na ito kung saan-saan. Pero dahil nga alam niyang mahal ko siya at willing akong ibigay ito sa kanya, kaya may nangyari sa amin nung gabing iyon. Habang nakayakap siya, doon pa lang alam ko na may balak na siya. Naramdaman ko na lang na pumapasok na sa damit ko ang kamay niya. Hinayaan ko na lang na maglaro ito sa katawan ko. Hindi na ako pumalag. At doon, bumulong siya sa tenga ko. Babe, humarap ka nga at tingnan mo ako. At saka siya humingi ng pasensya sa akin. Sorry daw sa mga nabitawan niya. Gusto niya raw ayusin. Sabay halik sa akin. Mas naging intense lalo ang mga pangyayari. Unti-unti niya nang tinanggal ang damit ko. Hindi ko na alam kung paano kumawala. Tanggihan ko man, pero
gusto rin ng katawan ko. Habang pinapainit niya ang pakiramdam ko, sinimulan niyang higupin ang 2 pasas sa dibdib ko. Halos makain niya na nga ang kabuuan ng pagkababae ko. Pero dahil nga sa sarap ng ginawa niya, ungol na lang ang tanging na isagot ko. Noong napaungol niya ako, doon siya sinimulang ibaba ang shorts ko. Unti-unting ipinasok ang daliri niya sa butas ko. Nilaro niya iyon hanggang sa magtubig ako. Pagkatapos ay pumuesto na siya sa ilalim ko. Bago niya dinilaan, ibinuka niya muna ang kabibi ko. Masarap sa pakiramdam, DJ Main. Nakakakiliti. Pagkatapos ay unti-unti niyang ipinasok ulit ang mga daliri niya. Halos mapaungol na lang ako dahil sa multitasking na ginagawa niya. Hanggang sa naramdaman ko na parang may lalabas na. Babe, sandali lang, malapit na ako. Babe, mamaya na. Gusto ko kasi sabay tayo eh. Munti ko nang maabot ang langit. Pero dahil nga gusto niya na sabay kami, napitin ako. Hinayaan ko na lang siya sa mga susunod niyang gagawin. At doon, tumayo siya para hubarin ang kanyang suot. Siyempre dahil babae ako at boyfriend ko siya, noong ipinakita niya sa akin ang maugot na alaga niya, mas lalo kong na-excite. Hindi ko rin naman masisisi ang sarili ko dahil ayun din na nagpapasaya sa akin kapag stress ako. Kaya naman noong nakatirik na ang alaga niya, ang tanging gagawin niya na lang ay ibaon ito sa namamasa kong kabibi. Pinahiga ako at pinabuka niya ulit ang binti ko. Halos makiliti at mamilipit sa sarap. At noon, unti-unti niyang ipinasok. Ramdam ko kung gaano katindi ang pagtibok nito. Kitang-kita ko sa mukha niya na nag-i-enjoy siya sa ginagawa niya. Kaya naman, hinayaan ko na lang. Fast forward, DJ Main. Halos ilang minuto na rin ang itinagal namin. Hanggang sa dumating sa point na parang malapit na siyang sumabog. Kaya ako nasabi iyon dahil mas bumilis at mas naging intense ang kanyang pag-aararo. At ayun na nga, sa loob niya isinaboy lahat. Ramdam na ramdam ko ang pagsabog nito sa loob ng kabibi ko. Mainit at talagang parang punong-puno sa loob ko. Nanginginig pa nga kaming pareho, sabay halik sa akin at sabay sabing, Babe, I love you. Sorry na sa nasabi ko ha. Namiss lang kasi kita talaga. Tumango na lang ako sa sinabi niya. Kitang-kita ko na sobrang laki ng ngiti niya. Yung tipo na parang nakakalimutan niya yung sakit ng mga sinabi niya. Kapag nakaraos na siya, move on na sa nangyari. Ayoko ng ganun, DJ Main. Inaamin ko naman na masarap ang nangyari sa amin. Pero ayoko lang kasi ng paraan niya. Sobrang selfish. Nagiging sweet lang siya kapag may nangyari sa amin. Nagkakabati lang kami kapag gusto niya. Paano naman ako? Sobrang sakit na sa akin. Gusto ko na siyang iwan dahil wala siyang emotional intelligence. Ilang beses ko na rin itong sinabi sa kanya na hindi tama ang hindi mapag-usapan ng tama ang problema. Hindi rin tama na tinadaan na lang ito sa init ng katawan para mawala. Hindi ko inakala na ang lalaking nakitaan ko ng respeto at maunawain ay ibang-iba na ngayon. Halos naging ganun ang routine namin. Tuwing nagtatalo kami, isang cycle na, hindi ko na alam kung paano ko tatakasan. Hindi ko na rin alam kung okay lang ba ako o
kung masyado lang akong sensitive sa ganitong bagay. Pero sa tuwing naiisip ko kasi ang nangyari, isa lang ang naiisip ko. Kailangan ko munang ibigay ang sarili ko bago niya makita at maramdaman na mahalaga ako. Kaya sana mabigyan niyo ako ng payo. May paraan pa ba na magbago ang jowa ko? Ayokong sayangin ang mga taon na pinagsamahan namin. Siya na kasi ang gusto kong makasama habang buhay. Kaya naman sana mabigyan ng kalinawan ang nararamdaman ko. Maraming salamat po. From Ayesha of Bukawe, Bulacan. Kapag mahal ka, hindi ka dapat nalilito. Hindi ka dapat nasasaktan para lang maramdaman na mahalaga ka. Kung ang love, kailangan mo nang umiyak bago may lambing o masaktan bago mayakap. Baka hindi na yan love. Baka nasanay ka lang. Kaya minsan magandang huminto sandali, makinig sa puso mo at tanungin ang sarili mo, ganito ba talaga ang pagmamahal na deserve ko?